At naniniwala kami sa iyong pamumuno. Pero hindi kami pwedeng sumamba doon sa revoltong pinagawa nyo kasi meron kaming Diyos na sinasamba na may gawa ng langit at lupa. Sabi niya, pag hindi kayo sumamba doon, alis namin kayo sa pugon. Ang sabi ng tatlong binata, Hari Nebukadnesar, gawin niyo po kung anong gusto niyong gawin. Ginagalang po namin kayo. At kung ang kaparusahan po dahil hindi kami sumamba doon sa revolto ninyo, mapunta kami sa pugon. Tatanggapin po namin kasi alam namin ililigtas kami ng Diyos. Pero, sabi ng tatlong binata, kung hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba doon sa revolto pinagawa ninyo. Dahil sa tindi ng galit ni Hari Nebukadnesar, itapon yung tatlong yan. Nung dadalhin sa pugon, alam niyo yung unang namatay, yung nagdala sa pugon. Yun yung unang namatay sa tindi ng init. At nung nandun na sa pugon yung tatlo, tinignan niya Hari Nebukadnesar, sabi, bakit? Apat. Tatlo lang yun, pangalawa, bakit hindi na susunod? Bakit o? Kasi kasama nila ang Diyos. Bakit o? Kasi naging ilaw sila. Hello? Alam niyo, dahil po doon, naging ilaw sila kay Hari Nebukadnesar, pinapasag ni Hari Nebukadnesar yung kanyang revolto at sabi niya, tunay nga na ang Diyos niyo ay makapangyarihan sa lahat at ako'y sasamba na sa Kanya. Hello? Yun yung sinasabi. Ano? Yung ilaw natin, yung ilaw na sa libutan, dahil dito, dapat magliwanag tayo. Dapat makita sa atin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Para, sabi mo ron, pag nakita nila yun sa buhay natin, hindi na po tayo kailangan magsalita. Ang sabi mo dyan, pag nakita nila yung mabubuting gawa ninyo, sabi roon, lululating ang inyong amang nasa langit. Kapatid, hello, babakan mo ang kamay ng katabi mo. Kapatid, ilaw ka ng sanlibutan. Nagliliwanag ba kayo sa inyong tahanan? Mga asawa, asawang babae, nagliliwanag ba kayo sa inyong tahanan? O baka kayo po yung nagkatawag demonyo? Hello, namatapang pa kayo sa inyong asawa ko. Hello, yung mga asawang babae, ang authority yung lalaki. Tama ba? Hello, mga babae, makinig ko kayo mabuti, ha? Ang authority po sa tahanan, lalaki. Amen ba? Amen. Amen ba? Huwag mo kayong magdidesisyon na hindi alam ng inyong asawa. Amen ba? Sabi ng lalaki, sa wakas, napanood ko rin ang asawa ko. Napanood ko rin yung asawa ko, sabi ng lalaki. Bakit mo napanood? Kasi pumasok ako sa ilalim ng kama, lumuhod at pinapalo ko doon. Sabi ng lalaki, narinig ng kapitbahay, tumigil ka na! Nagdidilim na patingin ko! Tumigil ka na sa ginagawa mo! Yung pala sakal-sakal ng babae. Yun. Hello, mga babae. Pasakop kayo. Amen ba? Amen? Nandito ba kayo? Okay. Mga lalaki, makinig kayo, ha? Maglaban naman kayo. Hello? Ano yung pinakamahirap ng trabaho sa bahay? Mga babae, tama o ba paglalaba? Ha? Alam mo sa totoo, ang unang si Adan. Ang trabaho talaga ni Adan, binigay ni Lord sa kanya, lahat ng trabaho bahay, binigay kay Adan. Hello? Lahat ng pinakamahirap na trabaho sa bahay, ibinigay kay Adan. Nakita ni Lord, sabi niya, kailangan ng makakatuwang ni Adan. Kailangan ng makakatuwang. Isipin niyo siya, tiga laban, tiga sampay pa.
Kaya sabi ni Lord, lilikha ako ng isang katuwang ni Adan na taga-sampay. Kaya mga babae, taga-sampay ho kayo. Amen ho ba? Hello? Taga-sampay kayo. Mga lalaki, taga-paglaba kayo. Sino ba marunong maglaba rito? Pakita sa... Mga lalaki, sino marunong maglaba? Pakita sa kamay, ha? Hindi nakakabawa sa pagkalalaki pagka kayo naglalaba. Amen ba? Hindi nakakabawa sa pagkalalaki yun. Hindi yung lalaki, hindi yung pinapatunayan sa pamagitan ng Hinebra. Hello? Kapag ang isang lalaki, pinapatunayan niya na siya'y lalaki sa pamagitan ng Hinebra, hindi po lalaki yun. Hindi lalaki yun. Ano yun? Ano yun? Lasengo. Ha? Lasengo. Kasi kung ikaw ay lalaki, talagang 100% naniniwala kang lalaki ka, hindi ka na kailangan mag-Hinebra. Naintindihan niyo po ba? At sa Bible, dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Lalaki lang, saka babae. Hello? Hello? Lalaki lang at babae ang nilikha ng Diyos. Hello? Naintindihan niyo po ba? Ngayon kung kayo lalaki at sigurado kayo lalaki, huwag nyo patunayan, lalaki talaga kayo. Oh. Paano nyo rin malalaman na lalaki talaga sa lalaki? Pag meron dumi sa paa, ganun ang tingin. May dumi sa. Pero pagka medyo alangan, ganyan ang tingin. Pag may dumi sa siko, ganun ang tingin. Pag medyo alangan, ganun ang tingin. Pero mga kapatid, tandaan nyo, ito sinasabi ng Bible, walang nilikha ang Diyos na third sex. Wala. Ang nilikha ng Diyos, lalaki lang. Sino nakakakilala kay Tonet Macho? Si Tonet Macho, kilala nyo sa school bukol? Si Tonet Macho, yung dating sina Joey De Leon, sina Big Soto, si Senator Tito, yun ang school bukol nung una eh. Yung medyo kaedad din ko, naiunahan nyo ron, ano? Isa ko sa, ron, si Tonet Macho. Ang laki, nagtataka ko, Tonet Macho, laki ng katawan. Pero bading. Pero alam nyo, nung makakilala sa Panginoon, sa pamagitan ni Connie Reyes, iba na pangalan ni Tonet Macho ngayon. Ano ang pangalan niya? Tonyo. Tonyo. Hindi. Iba na pangalan niya. Iniisip ko kami sa nibitan natin dito si Tonet Macho. Kilala yun eh. Antonio. Meron pang isa, si Fanny Serrano. Yung mga tiga-megam ni Sharon Cuneta. Alam niyo, nung naunawa niya, nakakilala siya sa Panginoon, hindi na siya Fanny Serrano. Felix Fausto, talagang pangalan. Pero gano'n pa rin magsalita. Kasi hindi naman pwede mabago eh. Pero yung puso na, nabago na. Lalaki na talaga. Yung puso. Pero yung pananalita, talagang gano'n eh. Nakalaki yan, nagawa na yun. Pero yung testimony nila, pambira, ibang klase. Naunawa niyo ba ako mga kapatid? So dapat maunawa natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Tayo ay ginawang ilaw ng Panginoon para tayo lumiwanag sa nasa kadiliman. At gagamitin ka ng Panginoon kung nasaan ka man, nasa eskwelahan ka man, nasa opisina ka man, kahit saan ka. Kung naunawaan mo na ikaw ay ilaw, gagamitin ka ni Lord. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, gagamitin ka ni Lord.